Ang meal reveal natin for today ay ang napakasarap na pumpkin balls. Inspirasyon ko dito yung veggie balls na nabibili ko nung bata pa ako sa mga naglalako o kaya naman yung okoy na staple lang lagi sa school namin during elementary days. Sobrang dali lang gawin nito. Ipopost ko na lang yung ingredients sa description o kaya sa comment section. Complete meal na talaga ito kung tutusin dahil meron na siyang meat, may vegetables at may carbs. So nasa sa inyo kung gusto nyo itong ulamin or gawing merienda lamang. Ilang taon na rin akong naninirahan dito sa Amerika at namimiss ko talaga ang mga pagkaing Pinoy. Although dito sa lugar namin marami din na mga pagkaing Pinoy pero syempre mas mahal. Kaya naisipan ko na lang minsan mag-recreate ng mga bagay na kinikrave ko mula sa Pilipinas. Kayo po ba, ano po ba yung mga bagay na kinikrave nyong kainin na minsan nire-recreate nyo sa sarili nyong mga kusina? I-post nyo naman po sa comment section at baka magaya ko din. Mahilig na talaga ako magluto, bata pa lang ako. Kaya kung meron akong pagkakataon, nagluluto talaga ako ng kung ano-ano. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nag-e-effort akong magluto ay dahil may tendency akong kumain ng mga fast food at kung ano-ano pang junk food na makakasama sa aking kalusugan at sa kalusugan ng pamilya ko. Sa sobrang kabisihan namin, very tempting talaga ang bumili ng mga instant food at mga fast food. Pero at least bumabawi kami, nagfa-fast kami, at the same time, in-effortan talaga namin ang magluto ng maramihan to cover us for the entire week. Minsan, nagbabaon ako sa trabaho o kaya naman, magfa-fast ako ng mas mahabang oras para sa bahay na lang ako kakain at makasama ko yung pamilya ko. So hanggat maaari, part na ng lifestyle namin yung pagfa-fasting. Although hindi kami very strict pagdating sa low carb, gusto naming majority of the time naka-low carb kami. So ito lang yung mga pagkakataon na kumakain kami ng carbs at least homemade yung mga carbs na ginagawa namin. Isa pa sa napag-alaman ko recently from legit sources na ang cooking oil na vegetable oil, canola oil, sunflower oil, yung mga oil na to ay hindi mabuti sa katawan. Ito ay mga processed oils na toxic sa katawan na sabi nila comparable daw ang mga ito sa engine oil. Kaya ang mga choices sa pagluluto ay kung hindi olive oil, avocado oil, peanut oil, o kaya naman yung mga pork and beef fat na nabibili sa mga butcher shops. Kasi nung araw ang akala natin kung ano yung natutulog na mantika yun ay nakakasama sa katawan kasi magbabara sa mga ugat-ugat natin. Pero hindi pala. Sa totoo lang, the more natural, the better. Kaya ako naman, hindi na ako halos bumibili ng mga ganong klaseng oil. Although paminsan-minsan, natitempt pa rin akong bumili kasi mas available siya at mas accessible at higit sa lahat mas mura. Pero hindi worth it in the long run kasi ito yung nagkakos ng mga sakit sa katawan. So ayan na nga yung aking vegetables at napakasarap nga nito. Very nostalgic siya. Salamat po!